susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Tayo po'y manalangin. O Diyos, sa aming Ama, laging may nakatakda kang bago, sapagkat ang kalooban mo ay laging maganda. At hayaan mo na ang lahat ng hindi maganda sa buhay ng sinuman mapalitan ng lahat ng iyong kagandahan. Let there be an exchange na ang hindi maganda ay ipagpalit sa iyong kagandahan at bawat isa ay makatanggap ng pagpapala, sapagkat sa dakong ito, ibinubuhos mo ang lahat ng pagpapala. Sa iyo ang kaluwalhati at parangal at papuri sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng pagsang-ayon. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa mga palakpak, dahil kaya may kamay, ipinapalakpak yan. Amen. Hallelujah. Glory. At kaya may bibig, ginagamit yan para sambahin ang Diyos at parangalan, dahil isang Diyos at walang ibang Diyos. Kaya nga, kailangang matuto kang huwag tumingin sa iyong kalagayan sa buhay. Kapag ang tao ay lumakad na nakatingin sa salamin niya sa mata, siya po kaya hindi matatalisod. Linalampasan niya yung salamin. Kaya nga kung ano man ang sitwasyon mo, ang tingnan mo ay malaki ang Diyos at kaya niyang baguhin ang iyong kalagayan. See that God is big and you will have a big God because He is big. Amen? Kaya nga unawain mong mabuti, ang Diyos po sa lahat ng oras, lahat ng panahon, ay gustong-gustong hinga ng tulong. Pagsamasamahin natin ngayong araw na ito ang lahat ng ating pangangailangan. Kung sa pagluluto ng sinaing, pawis lang po yun. Baka wala pa sa laki ng pag-aari ng Diyos. Kaya nga kung tayo ay matututo na sa bawat araw, ang laging ginagawa natin lumapit sa Diyos. At ano ang gagawin natin sa paglapit natin sa Diyos? Makinig upang makita natin ang Kanyang ginagawa. So ang kailangan po'y buhay ng pananalig. At ang buhay ng pananalig ay paniniwala sa imposible, dahil kung walang imposible, walang pananalig. Kaya nga iyong tingnang mabuti, kapag imposible na ang sitwasyon mo sa buhay, ang hindi dapat dumating sa imposible. Pero kung ikaw lamang magsasanay na kahit maliit na problema ay lalapit ka sa Diyos, hindi ka darating sa imposible. Ang tawag po doon ay neglect. Kapag pinabayaan mo yung maliit mong suliranin at hindi ka lumapit sa Diyos, kung magsasanay ka lang lumapit sa Diyos, bawat problema ay malulutas. At hindi ka maaalala sapagkat alam mo na may Diyos kang nangangalaga sa iyo. Napakaliwanag ng Biblia that God will preserve us, that God will fight for us. Kaya nga, ang gusto lamang ng Diyos ay tayo ay laging lumapit sa Kanya. Dahil ang labanan ay hindi natin kaya, dahil marami tayong bagay na hindi alam. Ang hiwaga ay nakapaligid sa atin. Kaya nga may mga pagkakataon na hindi natin alam kung bakit. Ikaw na may maalab sa pagdalo sa gawain, ikaw na may maalab sa panalangin, nag-aayuno ka pa kung minsan. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa natatanggap ang katugunan sa iyong panalangin? Totoo kaya ang Diyos? Nais kong sabihin sa iyo, totoo ang Diyos. At hindi pwedeng kilalanin ang Diyos ayon sa ating kalagayan sa buhay at hindi rin ayon sa ating karanasan. You cannot know God through experience, and you cannot know God based on your circumstances. God is sovereign and He rules.
Ang Diyos po ay kasukdulan sa kapangyarihan at siya ang namumuno at ang ating gawain lamang ay pagtiwalaan siya at siya ay parangalan at ating aminin na tama ang kanyang ginagawa sa ating buhay. Kailanman hindi nagkamali ang Diyos. At upang tayo po ay makapamuhay na nagtitiwala sa Diyos, we need the anointing of the Holy Spirit. Kaya nga po itong threefold anointing ay nais kong inyong matutunan. Threefold anointing. At kung papansinin po natin sa unang Pentecostes, hindi po lahat ay maalab sa Diyos, pero sila po nung bumaba ang banal na Espiritu, silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu. At ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay merong mga katibayan na makikita. Amen. So, ang titulo po ng mensahe, threefold anointing, at ibig po sabihin ay kailangang anointed ang iyong espiritu at kaluluwa para ang iyong katawan ay laging maging malusog. At ang katawan, ang nagpapakilos po ay ang espiritu at kaluluwa, partikular na ang isipan. Kaya nga, ating unawain ang dalawang kasangkapang ibinigay sa atin ng Diyos at ito ay regalo ng Diyos, kaloob ng Diyos sa iyo at sa akin. Ito po ay ang faith at ang will power. Kapag ikaw po ay nabuhay sa pananalig, magiging ka pong matapang. Ang pananalig po ay kakayahang marinig ang tinig ng Diyos. At ang pananalig po ay gawin yung narinig na tinig ng Diyos. Mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay kapag susundin mo yung kanyang sinasabi sa iyo. Amen po ba? Kung titingnan po natin, si Noah, napakagandang pakinggan, he found grace in the sight of God. And God commanded Noah to build an ark. So kapag ikaw po ay nakasumpong ng grasya sa harapan ng Diyos, maghintay-hintay ka lang po at makakarinig ka ng sasabihin ng Diyos na ipagagawa sa iyo. Walang gawain, walang pagpapala. Walang gawaing patuloy, walang gantimpala. So blessing and reward is connected and intertwined in the command that God desire for you to do. So ito po ay nakatali at ito po ay nakapaloob sa utos ng Diyos sa iyo. At ang Diyos po ay may personal na pag-uutos sa bawat isa sa atin. Halimbawa, sinabi sa iyo ng boses ng Espiritu, ibigin mo ang iyong biyanan. So yun po ay tinig ng Diyos. Ang tinig ng diablo, huwag kang magpatawad, huwag kang magpatawad. Sa diablo po yun. Pero kapag sinabing magpatawad ka, sa Diyos yun. Magbigay ka, sa Diyos yun. Pero pag sinabi, huwag kang magkaloob, sa diablo yun. Kaya makikita mo yung pagkakaiba ng tinig ng sa Diyos at ng sa diablo. Ang tinig ng Diyos ay laging para sa kabutihan natin. Ang boses ng diablo ay para sa kasiraan natin. At kapag tayo makasarili, ito naman ang tinig ng ating sarili. Huwag ka nang magkaloob. Baka kapusin ka. Sarili mo yon. Dahil ang sarili natin ay takot magkulang. Pero kung ikay magtatagumpay sa kakaunting pagpapala at naging maalab ka sa Diyos, lalagpas ka ron at pupunta ka sa sobra. Kaya pag-awit mo, totoo na. So blessed. Sa ating pag-awit nun, marami po ang hindi nakakaabot pa doon sa ganong level ng kalagayan na sobrang pinagpala. At iyong unawaing mabuti na ang pagpapala ay hindi agad sa material. Pag sinabing, I'm so blessed, I have more time with Jesus. I have plenty of time for fellowship with Jesus. Nakukuha mo? I have more time in the Bible. I have more time with my family. Yun po yung sinasabing so blessed. Sapagkat pag nakita ng Diyos na tayo ay matatag at matibay sa Kanyang salita at pinatibay mo ang iyong pamilya, doon po darating
makarating yung blessing. Bagong taon, bagong simula, bagong himala. Magsama-sama po tayo tuwing araw ng Biyernes sa ating Night of Revival sa darating na January 8, January 15, January 22 at January 29. At kung kayo po ay dadalo, huwag lamang po kayong mag-solo, magsama po kayo ng inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay at maranasan din po nila ang inyong naranasan noong nakaraang taon at higit sa taong ito, kakaiba ang inyong mararanasan. Dito po tayo sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsisimula po tayo sa ganap na 6:30 ng gabi. Tara na, makita-kita tayo sa mga petsang nabanggit. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na 6:30 ng umaga at 10:00 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Sobrang pagpapala dahil hindi nais ng Diyos na tayo mag-aksaya bagamat hindi niya tinutukoy yung sobrang niyog, sobrang prutas na nahuhulog. At laging tatandaan po natin, ang Diyos lamang ang may kapangyarihan at kakayahan na paunlarin ang buong lupa. Sino po ba ang nagdidilig ng mga kabundukan? Ang Diyos po. Sino po ba ang nag-aalaga ng mga isda sa karagatan? Ang karagatan po, hindi mauubos ang laman niyan. Sapagkat ang isda, hindi katulad ng tao. Ang isda, pag nanganak, daan, lalo na kung dilis. Ano po, pag nanganak yan, ang dami pong itlog ng dilis. Kaya wala pong ubos ang karagatan. Kaya walang ubos ang biyaya ng Diyos. Ngunit saan ka pumupunta kapag wala kang biyaya? Ang liwanag ng Biblia, kailangang tayo ay lumapit sa Diyos. At huwag nating sisisihin ang Diyos na kapag nabigo tayo ay ang Diyos ang may kabiguan. Hindi po. Tayo po ang dahilan kung bakit tayo nabigo. Dahil hindi natin tinuklas ang mga tamang dapat na hakbang nating gagawin. There is no one to blame but us because God never lies and God will never fail. He is always right because He is sovereign. And He rules, He reigns. Kaya nga, ikaw at ako'y magtatapos. Magre-retiro ka at age 65. Katulad nga nung kwento na may isang bata na lumapit sa isang milyonaryo. Ito ay Japanese story. Ang sabi niya, tulungan mo po ako. Bigyan mo po ako ng pera sa aking pag-aaral. At ang sabi nung mayamang lalaki, pagkatapos mong makapag-aaral, ano ang gagawin mo? Maghahanap buhay po ako. Pagkatapos mong makapaghanap buhay, ano ang gagawin mo? Magpapamilya po ako. Pagkatapos mong magpamilya, ano ang gagawin mo? Hihintayin ko na lamang po ang aking kamatayan matapos na mapaaralan ko ang aking mga anak at mailagay sila sa magandang kalagayan sa buhay. Pagkatapos mong mamatay, ano ang gagawin mo? Wala na po. Pero kung ikay anak ng Diyos, papunta akong langit. Amen? Pagkatapos mong mamatay, papunta ka ng langit. Amen? At kung iyon titingnan sa Isaiah 65, ang bagong langit at bagong lupa, yun yung lugar ng maliligaya, yun yung lugar ng puspos ng galak at katuwaan, at kailangan ngayon pa lamang ikay nabubuhay na sa kagalakan, katuwaan at kaligayahan sa Panginoon. At paano natin ito magagawa? Through the anointing. Threefold anointing. One Spirit,
but He will work in our spirit, in our soul, and in our physical body. Kaya nga kung titingnan po natin, maraming gulang na bata pa ay parang matanda na sila. Uugod-ugod na. At meron namang matanda na parang teenager pa rin. Hello? Kaya nga, nais kong ipaunawa. Ang sabi nga ng isang lingkod na umabot ng 89, na malusog pa rin siya, ang sabi niya, kailanman ay hindi ako naniniwala sa aking edad. Dahil hindi ako tumitingin sa kalendaryo, ako'y nakatingin lamang ay sa ipinagagawa sa akin ng Diyos. Dahil pag nakatingin ka nga naman, aking pinag-isipan yun, pag nakatingin ka lagi sa kalendaryo, titingnan mo ang mukha mo sa salamin, tapos titingnan mo ang mga kaibigan mong matatanda, at titingnan mo at ikukumpara mo ang iyong sarili na parang mas matanda ka sa kanila, eh malulungkot ka po. Nakukuha niyo po. Pero kung ang isipan mo sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos, makakalimutan mong 80 anyos ka na pala. Hello? Dahil pag ikaw po'y nakipagkwentuhan sa mga taong hindi maalam sa Diyos, ito ang kwentuhan. Matanda na raw kasi siya, kaya masasakit na ang kanyang mga gulugod. Ano pong epekto nun pag narinig mo? Titingnan mo ang edad mo, at ikay baka maniwala na ganun din ang mangyayari sa iyo. Kayo po ba'y naniniwala na si Moises ay umabot ng 120 years old na hindi lumabo ang mata, hindi humina ang pandinig, at hindi nanghina ang katawan? Yun po ang sabi ng Biblia. He died very healthy. Pwede kayang mangyari yun sa ating panahon? Pwede, sapagkat ang Diyos noon, ngayon, at bukas ay Diyos, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen po ba? So, it is a choice. Kaya nga, ating unawaing mabuti, the anointing will reveal to you the will of God. At ano ang mangyayari kapag ikaw ay napuspos ng anointing? Sa 10:27 ng Isaiah, ipakikita ko po sa inyo what the anointing will do in your life. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. So ating pansinin, burden upon your shoulder and yoke upon your neck. Ito po'y larawan ng isang kalabaw, dahil bihira ang baka sa atin, kalabaw. Ang kalabaw po, pag ginamit mo sa pag-aararo, linalagyan mo yun ng yoke o pamatok. Kaya ang kanya pong balikat ay yung dalawang unang paa niya. So ang balikat niya ay yung pipigil dun sa yoke o sa pamatok. Kaya yung lahat ng bigat ng kanyang hihilahin, kung karitela man yan o ano, ay narito sa dalawang kanyang unang paa. Ang tawag doon sa baka o kalabaw ay shoulder. Ngayon, ang sabi po dito, and it shall come to pass in that day, at ito ay darating sa araw na yun. Ano kaya yung araw na yun? Yung araw na tinutukoy ay yung pangako ng Diyos kay Abraham na ibibigay niya ang kanyang espiritu kay Abraham at sa mga inapo ni Abraham. At ikaw at ako ay kasali doon sa regalong yun ng banal na espiritu. At sa araw na matanggap mo ang banal na espiritu, yung bigat, hallelujah, the burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. So, the anointing, ang mag-aalis nung bigat ng dalahin. The anointing, ang mag-aalis nung pamatok sa liig. At ito'y tumutukoy sa mga tao rin. Kapag ikaw ay maraming anak, marami kang bayarin. At alam kong maintindihan po ninyo itong simpleng ilustrasyon na ito. O di kaya, iisa ang anak, pero marami ang bayaran. Dahil ang bahay ay hulugan, ang sasakyan ay hulugan, ang damit ay hulugan, lahat ay hulugan.
So, napakalaki nung pasanin. Amen? Pero wag kang mag-alala. Sapagkat laging tandaan mo, it's the power of the anointing of the Holy Spirit na ikaw ay makapagtatagumpay sa mga iyong kabigatan sa iyong buhay. Bahay mong hulugan, mababayaran mo, sasakyan mong hulugan, matatapos mo, at lahat ng hulugan mo ay matatapos mo at ililipat ka sa ikaw naman ang magpapautang. Hello? Pero kailangang matutunan mo na ang unang pananagutan mo ay sa Diyos. Ang unang pananagutan natin ay sa Diyos at wag na hindi mo gagawin ang pangunahing ating gawain sapagkat the greatest commandment is to love God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya nga ating unawain, hindi mo mahihikayat ang mga negosyante na maraming pera para lumapit sa Panginoon. Pero kapag nakita nila na sa kalagayan mo sa kasalukuyan at hindi nakikita ang lukot na mukha at hindi ka bakas ng marami kang bayaran, hello? At ikay maaliwalas ang mukha, hahanapin nila yung kung ano yung sikreto mo. Nakukuha niyo po? Kaya nga, ang sabi ron, at liligligin ko ang langit at ang lupa, maging ang mga karagatan. At ang lahat ng nasa ng tao ay hihikayatin ko para pumunta sila sa templo doon sa bundok. Kaya nga ang lahat ng pagsubok ang layunin ng Diyos, kaya liniliglig niya ang buhay ng mga tao para sila magkaroon ng hangarin so that they will have a desire for God. Kaya nga, unawain mong mabuti, kailangang matibay ka't matatag sa iyong pag-ibig sa Panginoon at sa iyong paglilingkod sa Panginoon at huwag mong titigilan ang paglilingkod pag ginising ka sa madaling araw. Pag minsan ay ang iyong sikmura, ang iyong hindi matagalan, luhuran mo at sabihin mo, Panginoon, alam kong ginigising mo ako para ikaw ay aking sambahin, hindi para saktan, sapagkat ang sabi ron, pinatutulog ng Diyos ang lahat ng kanyang iniibig. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga po, unawain nating mabuti, it's the anointing. It's the anointing. So ano po ang anointing? Sa 1 John 2:20. 1 John 2:20. But you have an unction from the Holy One, and you know all things. Yun pong unction ay the same word as anointing. Ang unction po, ang ibig sabihin ay anointment, pinunasan ng langis. But you have an unction from the Holy One and you know all things. Kapag nasa iyo ang anointing, malalaman mo ang lahat ng bagay. Wow! Salita po ito ng Diyos. So walang maililihim sa iyo because of the unction, because of the anointing. Kaya maunawaan mo ang dahilan kung bakit ikaw ay wala ng trabaho. Malalaman mo ang dahilan kung bakit, ano man ang suliranin mo, malalaman mo ang punong dahilan o root cause. Kapag hindi alam ng tao ang ugat, ang pinakang dahilan, ang pinakang main issue ng bawat suliranin, malulutas niya ay yung panlabas lang, ngunit hindi ang kabuuan. It's only the work of the Holy Spirit. And then sa verse 27, ano po ang sabi ron? But the anointing which you have received of Him abideth in you. And you need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things. Inulit po. And is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, you shall abide in Him. Ano ang layunin ng anointing? Para ikay manatili at ako'y manatili kay Jesus. Hello? Sapagkat ang tao po, hindi niya maiipaliwanag kung bakit tayo ay nasa gusot. Anumang uri ng suliranin. Dahil ang tao po ay may kanya ring kakapusan sa pangunawa.
Pero ang banal na Espiritu ay Diyos. Kaya alam niya kung ano ang susi dun sa ating kalagayan, ano man ito. Kaya nga, walang magiging imposible kapag ang banal na Espiritu ay nasa iyo. At ang palatandaan na nasa iyo ang banal na Espiritu, nakakatawa ka sa gitna ng iyong malaking problema. So the anointing will give you a supernatural ability to believe God in spite of. Bibigyan ka ng kakapangyarihan at ito'y supernatural na maniwala pa rin kahit na wala pa yung iyong inaasahan. And another work of the Holy Spirit is that He will give you a supernatural ability to do an impossible task. Magkakaroon ka ng sobrang kapangyarihan at kakayahan na gawin ang mga imposible. Sapagkat ang buhay natin ay paglapit sa Diyos at pananalig sa Diyos. Always go to God and have faith in God. At kapag ginamit mo po ito sa pangaraw-araw mong buhay, magugulat ka. Dahil hindi ka na kayang panghinain nung iyong mga suliranin. Kung gusto mo po ng problema, mag-broadcast ka. Pumasok ka sa telebisyon kung gusto mong matuto sa matibay na pananalig. Nakukuha niyo po, mura lang naman ang telebisyon. Ganda ka lang 1 milyon, 1 buwan. Kaya nga po, naunawaan ko po kung ano ang anointing because I live because of the anointing. Hindi ko po ito maituturo kung hindi ko nararanasan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? So by the anointing which you have received, nung idalangin ko kayo for the anointing, you receive it. Hindi yan pinakikiramdaman. Tatanungin kita, kita mo ba yung hangin ng electric fan? Kita mo ba yung hangin? Hindi. Pero naniniwala ka bang nahahanginan ka? Bakit? Dahil ikaw ay nadarama mo yung hangin. So ang Espiritu hindi nakikita, pero madarama mo na nasa iyo siya dahil naniniwala ka sa naririnig mo sa akin ngayon. Naniniwala ka ba sa naririnig mo sa akin ngayon? Kaya ka naniniwala, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang hindi tinatahanan ng Espiritu ng Diyos ay hindi niya masasabi ang ganito, ako ay magsasalita at sundan mo ito. Pag nasabi mo, nasa iyo ang Espiritu. Sabihin mo, si Jesus ang aking Panginoon. Nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Because any person who has not the Spirit of God cannot say that Jesus is Lord. Sabihin nga uli natin, Jesus is Lord. Nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, kung paano uunlad ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay, dahil ang Espiritu ng Diyos ang gawain, baguhin ang ating ugali. Hello? Ang turo ng iba, magpakabuti ka muna para matanggap mo ang Espiritu. Ang turo ng Biblia, tanggapin mo ang Espiritu at gaganda ang iyong buhay. Tanggapin mo ang Espiritu at mababago ang iyong ugali. Tanggapin mo ang banal na Espiritu at gaganda ang iyong katawan. Purihin ang Panginoon. When you have the Spirit, you have the mark. Nakukuha niyo po. Sa Ephesians 1:13, kailangan may tatak ka. And He in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Yung sealing po ay dito, tinatakan ka ng Espiritu ng Diyos. At kaya tayo'y may tatak dahil tayo sumampalataya kay Jesus. So, ating pansinin, yung unang gawain ng banal na Espiritu ay iligtas ang ating Espiritu. Kaya nung sandali na tinanggap natin si Jesu Kristong ating sariling tagapagligtas, na born again ang ating Espiritu. Pero may problema sa ating kaluluwa. May problema sa ating katawan. Pero ating tandaang mabuti, ang pagiging born again, ang pagiging anak ng Diyos,
ay una ang ating espiritu ang nagkakaroon ng kaligtasan. So sa ating espiritu, we receive salvation. Dahil ang kaligtasan ay hindi ang mabuti nating ginawa. Ang kaligtasan ay sanhi ng biyaya ng Diyos. Sa Ephesians 2:8, kaya kailangang makita mo ang katotohanan at nasa gayon hindi ka laging surutin ng iyong budhi. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So ano raw po ang regalo ng Diyos? Ang regalo ng Diyos ay grasya at pananalig at kaligtasan. So the gift of God here is His grace, His faith, that is our faith, and we receive salvation. By grace are you saved. This is salvation. This refers to your spirit. So sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, naligtas ang ating espiritu. At tayo ay nanalig na tayo ligtas. Do you believe that you are saved? Yes. Praise God. So, ngayon, naniniwala tayo na hindi, dahil tayo ay lumakad ng paluhod, kaya tayo ay na born again. Hindi po. Sa pamamagitan ng labi. Hello? Paano ka naligtas? Romans 10 verse 9. Ipakikita ko ang justification and regeneration or new birth. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So this is grace at work. Amen? Hindi sa mabuti nating gawa, kaya tayo naligtas. Ang sabi rito, kapag ipinahayag, ikinumpisal ng iyong, ano raw ang gagamitin mo? Bunganga. Malaki na. Wag lang bibig, dahil ang bibig ganun. Pero pag bunganga, talagang ikaw ay galak na ipahayag na si Jesucristo ay iyong Panginoon. At pansinin natin, kaya mo maiipahayag yan dahil sa puso mo, ikaw ay naniwala. So justification is in the heart, salvation is in your confession. So justification, to be justified, ikay tinanggap ng Diyos na matuwid. At ano ang ginawa natin para tayo ay tumanggap ng katwiran? Sa Romans 4:3. So makikita mo na mawawala ang surot ng budhi sa iyo. For what saith the Scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Paano naging matuwid si Abraham? Sumampalataya lamang siya. Kaya nga kung ating unawain, our spirit was born again, but our soul is being renewed. Sapagkat nagkaroon na tayo ngayon ng hilig sa Biblia. Nagbabasa ka na ng isang talata sa maghapon. And that is good. Start. Yung nagbubukas ka lang ng Biblia, maganda ng simula yan. Yung iba nga, ayaw magdala ng Biblia at ikinahihiya pa ang Biblia. Pero kapag ikaw ay nagkakabisa na ng isang talata sa maghapon, that is a good sign that you are born again. Yung iba nga, sa sobrang pagmamadali sa gawain, wala nang talata. So, ano po ang sabi rito? Napakasimple po ng kaligtasan at napakasimple po ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Only believe. Amen? So pag ikaw ay sumampalataya, hindi pwedeng hindi ka magbabasa ng Biblia, hindi pwedeng hindi ka mananalangin. At ano ang mangyayari kapag ikaw ay bumabasa na ng Biblia at ikay nananalangin na? Magkakaroon ka po ng pag-unlad ng iyong pananalig. So, kapag ikaw ay nasa pagsubok, ito ang ipapayo ko sa iyo, go and grow. Hindi ka dumaraan sa pagsubok para lang ikay subukin. Dumaraan ka sa pagsubok para matutunan mo kung paano ka lalago, kung paano ka uunlad. How shall you grow in maturity? Kaya nga po, kailangang alam ng pastor kung paano niya pangangasiwaan ang mga kapatiran sapagkat hindi sabay-sabay ang paglaki. Merong 10 taon na sanggol pa rin. Special child po yun at special care. Alam niyo naman kung paano mo tatratuhin ang special child. Hindi pa rin gumugulang, pero yun po ay kasama sa simbahan. Amen? Dahil ang simbahan po ay lugar ng mga walang hiya.
Ang simbahan po ay lugar ng makakasalanan na binago ng Panginoon. Amen? Wala pong simbahang perpekto. Sapagkat laging may dinaragdag ang Panginoon na hindi perpekto, kaya pag hindi mo natrato yung bagong makasalanang idinagdag ng Diyos, ikaw ay makasalanan din katulad niya. Nakukuha niyo po? Kaya nga kailangan tayo ay nagmamahal sapagkat yun ang gawain ng banal na Espiritu. Kaya pag namahal mo ang iyong asawang masama ang ugali at 3 ang babae, ang ibig sabihin, nasa iyo ang pag-ibig ng banal na Espiritu. Tahimik. Sa Romans 5:5. Dahil pag-ibig po ay supernatural. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Saan daw inilagay ang pag-ibig ng Diyos? At sino raw ang naglagay ng pag-ibig ng Diyos? Saan inilagay? Sa ating puso, sa ating espiritu. At sino raw ang naglagay? Ang banal na Espiritu. Kaya nung kayo ay aking langisan kanina, tinanggap ninyo ang banal na Espiritu. At ano ang gagawin ng banal na Espiritu? Pag-alabin ka sa Diyos. At bigyan ka ng kasabikan sa salita ng Diyos. So, ang second anointing ay sa kaluluwa. Sa kaluluwa. Ang sabi ng Ephesians 4:23, be ye transformed by the renewing of your mind. And be renewed in the spirit of your mind. Kailangan mag-iba ka ng iniisip. Sa Philippians 4:8, dapat ito ang laman ng iyong isipan. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, are pure, are lovely, are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. So ano raw ang ating iisipin? Iisipin yung mga bagay na mabubuti, yung mga bagay na kapuri-puri, yung mga bagay na kahanga-hanga. Amen? So ikaw po ang magdi-develop ng iyong isipan. At ang magandang isipan ay nasa Biblia. Kaya nga po ating unawain, 3 salita para ikaw ay makakilos sa threefold anointing. So pag nagbago ang ating isipan, apektado ang ating katawan, aalis ang sakit, aalis ang karamdaman, sapagkat ang sanhi ng pagkakasakit ng tao ay ang pagdadalawang isip. Ang sanhi ng pagkakasakit ng tao ay kung ano ang nabuo sa kanyang isipan. Nagsisimula ito ay sa psychosomatic illness na sakit na nilikha ng isipan ng tao. Pero sa sandali na ito'y mabuo sa isipan ng tao na mahina ang kanyang katawan, na matanda na siya, kaya siya ay kailangan ng laging uugod-ugod. So yun po ang mangyayari sa kanya, nalikha ng kanyang isipan at ito ay mag-a-adapt sa kapaligiran. Pero hindi po tayo ganon. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi tayo ganon. Because we have the anointing. Amen? 3 salita para magamit mo ang anointing para sa kalusugan ng iyong espiritu, kaluluwa at katawan. Number 1, separated. Number 2, saturated. Number 3, situated. Kailangang malaman mo kung saan yung lugar na dapat ikay namamalagi. Pag summer at sobrang init, saan ka pumupunta? Kung saan may mapapaliguan kang malamig. Huwag dun sa hot spring. Di bali yun sa taglamig, pero sa tag-araw, kailangan sa malamig. Amen? So, ngayon, atin pong unawain. Ano po ang ibig sabihin ng separated? So, ang halalan ay kinasasabikan at binabaliwala. Kasabikan dahil sa pagbabago. Binabaliwala dahil sa kasamaan na namumuno sa mga halalan. At ngayong sandaling ito, ang Pilipinas ay tinitingnan ko na isang pinagpalang bansa, isang bayan na kikilala sa isipan ng Diyos at tatanggapin ang mga payo na buhat sa langit. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, O Diyos,
Aming Ama, inilalapit namin sa iyo ang lahat ng mamamahala ng eleksyon. Dinggin mo ang panalangin ito kasama ang libo-libong mga mananampalataya na magkaroon naman kami ng isang totohanang malinis na halalan. Ngayon pa lamang aming Ama ay mawasak na ang sabwatan ng mga liko at masama. At ito'y malantad at ito ay hindi mangyari. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, malinis na halalan ang aming hibik at tamang mga mamumunong mahahalal ang iyong piliin. Handpick the right person to be in the position na kanilang ipararangal ay ang dakila mong pangalan. Kaya, O Diyos, aming inaangkin ang mga maka-Diyos at mga Kristong mga mamumuno sa aming bansa simula sa susunod na halalan sa 2016. Pagpalain mo ang dakila mong pangalan at maganap at mangyari ang iyong mainam na pagpapatawad sa bansang ito. Salamat Ama, inaangkin namin na ang dugo ni Jesucristo ang lumukob sa Pilipinas at sa makapangyarihang salita mo maganap at mangyari ang isang malayang pamayanan, malayang lipunan sa lahat ng kasama at buktot na gawain ng dyablo. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, sang-ayon sa salita ng Diyos, ang Pilipinas pinagpala at walang katulad sa kapayapaan. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po'y dahan-dahang pag-unlad sa patnubay ng banal na Espiritu. Pagtitingnan ko po ang aking buhay, napagod na po ako doon sa mga dati kong kaibigan dahil tuwing kami magkikita, ang aming pinag-uusapan ay yung nakaraan namin. Ay wala pong magtatagumpay sa nakaraan. At wala rin magtatagumpay sa pagkukwentuhan tungkol sa hinaharap. Ang tagumpay po'y sa kasalukuyan. Ano ka ngayon sa kasalukuyan? Gaano ka kaalam sa Diyos ngayong kasalukuyan mo? Basta laging tandaan mo po, tatanda tayong lahat. Tanungin mo nga yung katabi mo kung siya'y naniniwala siya'y tatanda. Kahit bata siya, ngayon tatanda siya. Amen? So ngayon, kailangang maging pong matalino. Amen? At saan mo gagamitin yung katalinuhang bigay sa atin ng Diyos? Ang sabi po dito, sa Psalms 1 verse 1, ipakikita ko sa inyo yung separated. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Tatlong uri po ng tao, ungodly, sinner, at ang pangatlo, scornful. Walang hilig sa Diyos, laging sarili ang inaatupag. Ang sinner po, laging sarili niya ang mahalaga sa kanya. Ang scornful po ay mapangutya. Kaya pag nakita mo yung ganitong uri ng tao, ang sabi rito ay huwag kang makikihalubilo sa kanila. Oo nga, sila'y ating ililigtas, pero maililigtas mo kaya sila sa ganitong katayuan ng kanilang pag-uugali, hindi mahilig sa Diyos? Sarili lang nila ang mahalaga at laging nangungutya, laging merong puna, merong pintas, merong criticism, merong judgment. Critical attitude people are acidic people. Critical attitude people is toxic, has toxic personality. Nakakahawa po yan, yung mga mapamintas. Pagkahalo mo yan, maghapon lang. Subukan mo. Ang kasama mo lahat ay mapamintas.
at kayo ay nasa kainan at pag minsan nagiinuman pa kayo, ang inyong usapan ay yung mga taong kagalit nila. Ewan ko kung mag-i-enjoy ka dun sa iyong pagkain. Palagay ko hindi. Amen? So, sino raw ang tunay na maligaya at sino raw ang tunay na pinagpala? Ang tao na iniiwasan ang mga walang hilig sa Diyos. Ang taong iniiwasan ang mga palagay nila sa sarili ay sila lang ang magaling. Malalaman mo naman ng mga uri ng tao, hindi ka pagbibigyang magsalita. At ikukwento sa iyo ang bago niyang sasakyan, ikukwento niya sa iyo ang bago niyang trabaho, ang bago niyang promosyon. At pag nagsalita ka at ikay kukwento rin na ikay paparahin niya at siya, natapos ang 2 oras, siya lang ang nagsalita at ikaw ay wala. Babalik ka kaya sa susunod na mag-anyaya siya? Oo, ililigtas natin sila, pero sa ngayon hindi sila makakarinig ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang nasa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kailangan magliwanag muna tayo at kailangan maging maalat muna tayo sapagkat ang ating pag-alat at ang ating pagliliwanag ay sa pamamagitan ng kapuspusan ng salita ng Diyos. Saturate your life with the Word. Amen. Hallelujah. At ang sabi sa verse 2, this is saturation. Pag sinabing saturation drive, yung lahat ng mga epidemya ay kanilang babatahin sa pamamagitan ng mga bakuna. O kaya ay pag-spray ng mga laban sa lamok. Yun po yung saturation drive for cleanliness o saturation drive para alisin ang mga kriminal. Kaya meron din tayong saturation drive para alisin ang masasamang hilig ng ating katawan, para alisin ang masasamang isipan natin. At paano masasaturate ang ating buong pagkatao sa pamamagitan ng pagpapakaligaya sa salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah! Kahit hindi mo naiintindihan, basahin mo ng basahin ang salita ng Diyos. At mabubuo sa iyo ang 5 napakagandang mangyayari sa iyo. So when you read the Bible of God, you will know how to pray. Kailan tayo natututong manalangin kapag hindi natin naintindihan yung ating binabasa? Panginoon, hindi ko po ito maintindihan. Tulungan mo nga ako, Banal na Espiritu. So you are asking for the help of the Holy Spirit because you are anointed. Sabihin mo sa iyong katabi, you are anointed. Ask the help of the Holy Spirit. Ituturo niya yung hindi mo maintindihan. Dahil ang sabi niya, lahat ng bagay ay matututunan mo. At sino magtuturo? Naniniwala ka ba na ito'y kaya ng Banal na Espiritu sa iyong buhay? Oh, purihin ang Panginoon. So, ikay magkakaroon ng kaligayahan sa salita ng Diyos. At ikay magbubulay araw at gabi. Hindi araw o gabi, kundi araw at gabi. Tuloy-tuloy na nagbubulay ka doon sa isang talatang sinimulan mo kaninang umaga. At ano ang pagbubulay? Ikaw ay nagkakaroon ng mental picture kung ano yung iyong binubulay. At yun ang mabubuo at yun ang magiging isipan mo sa maghapon. That my God shall supply all my need according to His riches in glory by Christ Jesus. What is meditation? I keep on repeating it to myself. That my God shall supply all my need according to His riches in glory by Christ Jesus. At pag ikay may kaaway, may mga taong naiinggit sa iyo dahil maraming naiinggit sa iyo na hindi mo alam. That no weapon that is formed against me shall prosper, and every tongue that rises up in judgment against me I shall condemn. For vindication cometh from on high, for this is the heritage of the servant of the Lord. Ang pamana mo ay iligtas ka lagi ng Diyos. So your heritage ay laging ang Diyos ay sasama sa iyo at laging ikay ilaligtas. At ang sabi sa verse 3, ikaw ay katulad ng puno. Ilang taon, naalaala ko ngayon yung puno ng santol sa aming lalawigan. Siguro mga 100 taon na yon. Dahil hanggang ngayon, santol pa rin yun at malaki siya at talagang matandang-matanda na yung puno pero buhay pa rin siya. At ang bawat nagtitiwala sa Diyos ay itinulad sa isang puno. At ang tibay ng isang puno ay sang-ayon sa kanyang ugat. At ang tibay ng iyong buong pagkatao ay sang-ayon din sa iyong ugat. Ito po yung situated. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper.
So, ibig sabihin, hindi ka madadaig ng problema. Ikaw ay laging katulad ng dahon ng puno na sariwa. At marami ang manganganlong sa iyo. Kaya nais ko pong ipaunawa sa iyo, when you are disappointed, and it seems that your life is hopeless. Hindi po. In your impossible situation, God has a plan. Gusto ng Diyos na siya ay hikayatin mo na gumawa na kasama mo. Amen? Sa Panginoon, hindi ko na po kaya. Ginawa ko na po ang lahat ng aking magagawa. Suko na po ako. Ikaw na ang bahala. Doon magbabago ang takbo ng iyong buhay. The moment na ipagpasa Diyos mo ang lahat. Amen. Kaya nga po ating unawain, iyo pong pasiglahin ang alam mo sa Diyos at sa Kanyang salita. At iyong laging idalangin because when you pray, your prayer will lead to understanding. Maunawaan mo yung iyong idinadalangin. Maunawaan mo kung bakit laging kapos. Nung 500 ang iyong arawan, kapos. Nung maging 1,000, kapos. 2,000 na ang arawan, kapos. At may nakakwentuhan ako na ang kanyang kinikita isang araw ay 60,000. Hello? Isipin mo kung ang arawan mo ay 60,000. Huwag naman sana na once a year lang yun. Pero hindi po. 20 days a month ang kanyang kinikita. Bawat araw ay 60,000 because of his special talent. Kaya nais ko pong ipaunawa sa inyo, when you are in an impossible situation, the only remedy is draw near to God and exercise your faith. Because if you will not exercise your faith, it will be fatal and destructive. Kailangan gamitin mo ang iyong pananalig at ano ang pananalig, magtiwala ka na ang Diyos ay na sa iyong tabi at kailanmay hindi ka pinabayaan at ang Diyos ay handang gumawa ng panibago sa iyong buhay. So when you pray, it will lead to understanding, and when you understand, it will lead to freedom. My disciples are they who continue in my word, they shall know the truth, and the truth shall set them free. So pag ikaw po'y malayang-malaya na at hindi ka na kayang panghinain ng iyong suliranin, magpupuri ka na sa Diyos at sasabihin mo, Panginoon, salamat. Ipagpapasalamat mo ang mga wala sapagkat mula sa wala ay darating ang iyong kailangan. Mula sa imposible, mangyayari ang posible at mula sa kababalaghan, gagawa ang Diyos ng isang himala para ikaw ay pag-alabin sa Kanya. One miracle will make you on fire and zealous for God. Amen. So I declare that a miracle is coming into your life right now. Receive. A miracle is coming right now. And the main purpose of that miracle is for you to desire God more than ever before. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, hindi ka pinabayaan ng Diyos at ngayon sa iyong sitwasyon, ikaw ay iaangat ng Diyos hanggang sa dumating ang araw, sasabihin ng iyong mga apo sa talampakan, salamat at ang kalulululo at kalulalulahan ko ay nagtapat sa Diyos. Nakasalalay ang buhay ng ating 4 na saling lahi. And we only live 5 generations. Ang ating magulang, tayo, ang ating anak, ang apo, at kung tayo ay pinalad na umabot ng 90 anyos, makikita natin ang anak ng ating mga apo. 5 lahi. At diyan ka mabubuhay. Kaya siguraduhin mo na ikay laging lumalapit sa Panginoon. Amen. Siguraduhin mo na lagi kang nagtitiwala sa Panginoon. Mula sa wala, ikaw ay pauunlarin para sasabihin ng iyong mga apo, salamat that my grandfather is exalted by God and anointed by God. Mga kapatid, the triple anointing are yours. Receive it and use it for His honor and glory. So itaas ang 2 kamay.
O Diyos, na dakila lamang makapangyarihan ng mensaheng ito'y personal na ibinigay mo sa iyong lingkod at idinaloy ko po ito sa bawat isang mga lingkod mo. Kaya ito'y totoo at buong taas kamay silang nagsasabi na tinanggap nila ang triple anointing for their spirit, soul, and body. Maganap at mangyari ang trabaho ng banal na Espiritu sa kanilang buhay at mula sa wala magkaroon sila ng labis at masabi nila, I'm so blessed and I cannot contain it. I have so much and I have to give away some. Mapagpalang bawat isa, mangyari ang lahat ng salitang ito at totohanang maganap at maging buhay nila ito. Sa iyo ang kalwalhatian, parangal at papuri sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagpahayag ng pagsang-ayon. Hallelujah! Amen! Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Bagong taon, bagong simula, bagong himala. Magsama-sama po tayo tuwing araw ng Biyernes sa ating Night of Revival sa darating na January 8, January 15, January 22 at January 29. At kung kayo po ay dadalo, huwag lamang po kayong mag-solo, magsama po kayo ng inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, at maranasan din po nila ang inyong naranasan noong nakaraang taon at higit sa taong ito, kakaiba ang inyong mararanasan. Dito po tayo sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsisimula po tayo sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Tara na, makita-kita tayo sa mga petsang nabanggit. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus.